Dear Amihan Stories presents Suddenly Married to My Billionaire Ex-Boyfriend. Written by Jasmine Jail. Tigilan mo na ako, Jack. Kahit anong sabihin o gawin mo, hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Jowain mo ba naman si Kat? Yung kapitbahay namin na nasa kabilang section? May diin ng mga salitang sabi ni Maya nang subukan ulit siyang kulitin ng ex-boyfriend. Hindi naman totoo yan, Maya. Magkaibigan lang kami ni Kat. Never kaming naging mag-on. Paliwanag ni Jack. Magkaibigan lang pero lagi magka-holding hands kapag pumapasok sa school. Never naging mag-on pero napaka-sweet sa isa't isa. Patuloy niya sa pagkompronta sa lalaki. And take note, ginawa niyo ng mga bagay na yon kahit hindi pa tayo hiwalay. Oo, nagkakalabuan na tayo nun. Pero hindi pa tayo opisyal na nag-break. Hindi agad nakasagot si Jack na parang na-guilty nga ito sa mga narinig mula sa kanya. Ngayon, nagsasawa ka na kay Kat, kaya nakikipagbalikan ka sa akin. Patuloy pa rin siya sa pagkompronta dito. Sorry ka na lang, dahil hindi mo na ulit mabibilog ang ulo ko. Inis pang dagdag niya. Pagkatapos ay tumalikod na siya dito, magsisimula na sana siyang maglakad palayo nang magsalita ulit ito. Sandali, Maya, huwag kang dadaan dyan. Malakas ang ulan kagabi, kaya baka madulas ka dyan. Paalala nito sa kanya. In fairness, mukhang concern naman talaga ito sa kanya. Pero mas lalo lang siya nainis dito nang maisip niya na parang pinapaalala nito sa kanya ang nangyari dati. Na nadulas siya habang naglalakad, kaya naputikan ang suot niyang uniform. Huwag kang ang feeling concerned dyan. Imbes ay sagot niya. Pagkatapos ay nagpatuloy na siya sa paglalakad. Pero mukhang may sense nga ang pagpapaalala ni Jack dahil nadulas talaga siya matapos niyang dumaan sa basang parte ng pathway. Nagulat na lang siya na may biglang kumabig sa bewang niya. Kaya imbes na sa pathway siya bumagsak, ang matipuno at malalaking bisig ni Jack ang sumalo sa kanya. What are you doing, Mr. Jack Morales? Nauutal na tanong niya habang nasa bisig siya nito. Inililigtas ka sa kapamakan, Miss Maya. At sa mga taong nag-aabang ng pagbagsak mo para may mapagtawanan sila. Nakangiting sagot nito sa kanya saka kuminda. Napatingin siya sa paligid at napansin nga niya ang mga kaklase at iba pang mga estudyante mula sa ibang section, na ngayon ay naghihiyawan na dahil sa nakikitang eksena sa pagitan nila ni Jack. Bigla naman siyang natauhan at dali-daling lumayo sa lalaki at umayos ng tayo. Huwag kang lumapit sa akin! Kunwari ay bulyaw niya rito, pero deep inside ay kinalig din siya sa ginawa nito. Pagkatapos ay tuluyan na siyang lumayo dito. Ano yung nakita ko ha? Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig ba? Nanunuksong tanong ni Agnes na agad na sumalubong sa kanya. Hoy, hindi ah. Umangal agad siya. Nangungulit pa rin nga hanggang ngayon. Gusto talaga makipagbalikan. Hindi mo pa rin ba pinagbibigyan, Besh? I mean, obvious naman na may nararamdaman ka pa rin sa kanya. Pinipilit mo lang talagang gawing bato yung puso mo. Paano naman yung ginawa niyang panloloko sa akin? Hindi yung madaling kalimutan, Besh. Giit niya rito. Mali naman kasi natin. Baka totoong sinasabi niya na magkaibigan lang sila ni Kat. Hirit pa ni Agnes. Meron bang magkaibigan lang pero lagi magka-holding hands at sweet sa isa't isa? Mali mo, ganun lang talagang turingan nila. Patuloy pa rin sa pangangatuwiran si Agnes. Sandali nga, Agnes. Bakit parang mas kinakampihan mo pa ang Jack na yun kesa sa akin? Kaibigan ba talaga kita, ha? Kumpronta niya rito, matapos nilang tumigil sa paglalakad at sinaman niya ito ng tingin. Siyempre, kakampi mo ako, Beshi. Best friends tayo, di ba? Agad na sagot ni Agnes. Sinasabi ko lang naman ang mga possibilities. Nako, alam ko na yan, Agnes. Pinutol na niya ang sinasabi nito. Alam kong lumalapit sa'yo si Jack at humihingi ng tulong. Huwag kang maniwala sa lalaking yun. Nilalason lang yung isip mo. Hay nako, huwag na nga natin siyang pag-usapan. Change topic na tayo. Pagbabago ni Agnes. Kasabay ng pag-akay nito sa kanya para makapagpatuloy na sa paglalakad.
Alam mo ba na tinanggal ka na ni Sir sa Group 1? Yung magre-research tungkol sa klase ng buhay ni Dr. Jose Rizal nung nabubuhay pa. What? Bakit? Gulat na saad niya. At sinong ipinalit sa akin? Sa grupo ko nilagay ni Sir? Sandali, sandali. Frustrated ka ba dahil hindi mo na magiging kagrupo si Jack o ayoko mawala sa Group 1 dahil buhay ni Dr. Jose Rizal ang gusto kong pag-aralan? Agad na putol niya sa sinasabi ng kaibigan. So, sino nga ipinalit sa akin at kaninong grupo ako inilagay? Tumaas na ng bahagya ang boses niya dahil medyo naiinis na rin siya. Relax lang, Beshi. Agad na sagot nito na biglang sumeryoso ang ekspresyon. Si Juan ang ipinalit sa'yo at inilipat ka naman sa grupo ni Zedric. Buhay ng hari ng balagtasan na pag-aaralan nyo. What? Dismayadong sambit niya. Inalis nga nila ako sa grupo na lalaking kinaiinisan ko. Inilipat naman nila ako roon sa isa pang lalaking kinamumuhian ko. Pati si Zedric, hate mo rin? Kung si Jack manloloko, si Zedric naman, paasang tao. Iyon ang isinagot niya sa kaibigan at pagkatapos ay iniwanan niya ito at nagpatuloy na sa paglalakad. Bakit ba halos lahat na lang ng lalaki sa klase natin ay hate mo? Sino na lang bang hindi mo kinaiinisan o kinamumuhian? Tanong ni Agnes na agad namang humabol sa kanya sa paglalakad. Si Cesar. Walang ganang sagot niya rito habang nagpapatuloy sa paglalakad. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy pa rin si Jack sa panunuyo sa kanya. Mukhang seryoso talaga na makipagbalikan sa kanya. At gaya pa rin ng lagi niyang sinasabi rito, hinding-hindi na mangyayari pang makipagbalikan siya dito. Pero deep inside, ibang sinasabi ng kanyang puso. Ayaw lang talaga niyang mag-take ng risk at magtiwala ulit sa lalaki dahil baka masaktan na naman siya. Pero kahit mapapano, na-appreciate niya rin ang mga efforts na ginagawa nito. Hanggang isang araw, pagpasok nila sa computer room ng campus dahil turn na ng grupo nila sa pag-research, nahagip ng mga mata niya si Jack na nasa likod ng nakaupo at nakaharap sa computer ni si Joanna. Nakahawak ang isang kamay na lalaki sa kamay ni Joanna na may hawak ng mouse na parabang may itinuturo ito. Pero parang iba naging dating sa kanya. Parang ang sweet tignan ng dalawa at hindi niya maiwasang masaktan. Hindi na nakapagtataka dahil mahal niya pa rin ang lalaki. Pero parang hindi naman tama dahil wala na silang relasyon ni Jack. Okay ka lang ba, Maya? Napukaw ang kamalayan niya nang marinig ang boses ni Zedric na nasa tabi pala niya at tinapik pa siya nito ng bahagya sa balikat. Nilingon naman niya ito at pagkatapos ay tinignan ng masama. Muli niyang ibinalik ang tingin sa dako ni Jack na ngayon ay nakatingin na rin sa dako niya. Nagsalubong ang kanilang mga mata pero agad din siyang umiwas ng tingin. Pagkatapos ay dali-dali siyang lumabas mula sa computer room. Ayaw niyang mapansin ng mga tao sa loob kung ano ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Bakit bigla kang lumabas, Maya? Magsisimula na tayo mag-research. Kailangan ka namin sa loob. Boses ni Zedric ang narinig niya na sumunod din pala sa kanya sa labas. Hindi ba kayo makakapag-research nang wala ako? Inis na sagot niya rito matapos nitong lingunin. At saka pwede ba? Huwag ka nang sunod na sunod sa akin. Kung may kailangan ka o itatanong sa akin, iutos mo na lang sa iba nating kagrupo. Kung ano man ang problema sa pagitan nating dalawa, pwede ba? Isang tabi mo na lang muna yon. Nandito tayo para. Naiinis ako sa'yo, Zedric, kaya ayaw kita makasama. Bulyaw niya sa lalaking kaharap. Pagkuway lumapit sa kanilang kaibigan at kababata niyang si Ian. Nakasama rin niya sa bagong grupong kinabibilangan. Ako nang bahala dito, Zed. Mahinahong sabi ni Ian. Sumunod naman agad si Zedric at pumasok na sa loob. Ano ba nangyari at bigla ka na lang lumabas? Tanong ni Ian nang silang dalawa na lang ang naroon. Hindi siya sumagot at bumuntong hininga lang. Dahil ba kay Jack? Patuloy ni Ian sa pag-uusisa. Hindi naman ako dapat masaktan, di ba? Matagal na kaming wala ni Jack. Oo, nakikipagbalikan siya sa akin. Pero hindi ko naman tinatanggap. Seryosong sagot niya rito. Normal lang na masaktan, Maya, lalo na kung mahal mo yung tao. Seryosong wika ni Ian. Ilang sandali pa ay nakita na nila na lumalabas mula sa computer room ang grupo ni Jack. Tapos na kasi ang oras ng mga ito
Huling lumabas ang ex-boyfriend niya at napatigil ito matapos mapatingin sa dako niya. Pagkuway, lumapit ito sa kanila. Yung tungkol sa nakita mo kanina sa loob, wala yun. O, wag mo sanang bigyan ng mali siya yun. Pagpapaliwanag ni Jack sa kanya kahit na hindi naman niya hinihingi. Sige Maya, mauna na ako sa loob. Pagpapaalam ni Ian sa kanya. Magsisimula na sana itong maglakad pero pinigilan niya ito. Sandali Ian, dito ka lang muna. Anya habang hawak ang isang kamay ng kaibigan. Pagkatapos ay muli siyang bumaling kay Jack. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin, Jack. Wala naman tayong relasyon. Matagal na tayo nag-break. Kaya malaya kang gawin kahit anong gustuhin mo. Pwede mo jowain kahit na sino, kahit ilan pa sila, pagsabay-sabayin mo pa. Inis na sabi niya rito. Wala ang ibig sabihin yun, Maya. Tinuturuan ko lang si Joanna sa, meron na rin akong boyfriend. Kaya wala na akong pakialam sa'yo. Putol niya rito at kasabay ng pagsasalita niya ay ang paghatak niya kay Ian palapit sa kanya. Sino? Sinagot ko na si Ian. Siya ang bago kong boyfriend. Anya habang nakatitig kay Jack. Teka lang Maya. Ani Ian ngunit hinigpitan niya ang kapit dito. Ngayon, may kanya-kanya na tayong love life, Jack. Kaya pwede ba? Tigilan mo na ang pangungulit sa akin. Huwag mo na rin akong lalapitan at kakausapin. May diin ng mga salitang binitawan niya at pagkatapos ay tumalikod na siya dito. Hinila niya na rin si Ian at magkasama na silang pumasok sa loob ng computer room. Ano bang pinagsasabi mo, Maya? Bakit sinabi mo kay Jack na boyfriend mo ko? Kumpronta sa kanya ni Ian nang silang dalawa na lang ang magkaharap. Sumakay ka na lang muna, Ian. Gusto ko lang natigilan na ako ni Jack para matahimik na ang puso ko. Seryosong sagot niya sa kaibigan. Bakit kasi hindi mo nalang aminin na mahal mo pa rin siya at nasasaktan ka sa tuwing may nakikita kang babae na masyadong malapit sa kanya? O may nababalita ang chismis na may iba na siya? Nai-stress sa sabi ni Ian. Napapakamot pa ito sa ulo habang nagsasalita. Huwag ka na nga magreklamo, please. Tulungan mo na muna ako hanggang sa makamove on na ako ng tuluyan. Pakiusap niya rito. Ba't kasi gustong-gusto mo na pinapahirapan ang sarili mo? Napapailing na tanong ni Ian at pagkatapos ay nagtuko na ito sa pwesto nito at sinimulang gawin ang nakatoka para dito. Agad na kumalat sa buong campus ang balita na sinagot na niya si Ian at magjowa na sila. Dahil doon, kaya nagsimula na ring dumistansya si Jack sa kanya. Hindi na nito ginagawa ang usual na pangungulit at panunuyo sa kanya. Bagay na kahit papano ay namimiss niya. Ano yan? Tulak ng bibig, kabig ng dibdib? Bagya pa siya nagulat nang marinig ang boses ni Agnes mula sa kanyang likuran. Kasabay ng pagtapik nito sa balikat niya, isang araw, habang pinagmamasdan niya si Jack at mga kaibigan nito na naglalaro ng baseball. Inirapan lang niyang kaibigan matapos itong lingunin, at pagkatapos ay ibinalik na niyang muli ang tingin sa mga lalaking naglalaro. Hindi naman si Jack ang tinitignan ko kundi si Ian. Sagot niya rito kalaunan. Sus, kunwari ka pa. Aminin mo na. Namimiss mo siya ngayon tumigil na siya sa pangungulit at panunuyo sa'yo. Patuloy ni Agnes sa panunukso sa kanya. Hindi siya sumagot at nagpakawala lang ng malalim na buntong hininga. Meron nga pala akong isinama dito at may aaminin siya sa'yo. Pagpapatuloy ni Agnes at pagkatapos ay sumenyas ito sa kung sino. Hanggang sa makita niya si Kat na naglalakad palapit sa kanila. Nang makalapit na, ay agad din itong naupo sa tabi niya. Hi, Maya! Nakangiting bati nito sa kanya. Hi! Awkward niyang sagot dito. Hindi sila close at medyo naiinis din siya rito dahil sa nalaman niya na ginowa ito ni Jack kahit hindi pa man sila officially nagbe-break na lalaki. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo to. Hindi lang ako nagkakaroon ng lakas ng loob kasi alam kong galit ka sa akin. Pagsisimula ni Kat sa seryosong boses. Hindi naman ako galit sa iyo, Kat. Plastic niyang tugon. Anyway, ano yung sasabihin mo sa akin? Yung tungkol sa amin ni Jack. Hindi naman talaga totoo yun. Kinausap lang niya ako na magpanggap bilang girlfriend niya para pagselosin ka. Kapalit ng lagi niyang panilibre sa akin ng snack at lunch. Paglalahad ni Kat.
I'm sorry, Maya. Ano sabi mo? Nagulat siya sa kanyang narinig. Napatingin pa siya rito at nakita naman niya na seryoso ito at hindi nagsisinungaling. Hindi talaga totoo na naging magjowa kami ni Jack. Gusto lang daw malaman ni Jack nung mga sandaling yun kung ipaglalaban mo ba siya o hindi kapag may ibang babae na pumasok sa buhay niya. Kaya lang, ang nangyari, tinuluyan mo siyang hiwalayan. Pagpapatuloy ni Kat. Loko-loko naman kasi siya. Bakit niya gagawin yun? Natural hiwalayan siya ni Maya. Wala ba siyang tiwala kay Beshi at kailangan pa niyang pagselosin? Biglang sabad ni Agnes. May kasalanan din ako, Besh. Ine-entertain ko si Zedric ng mga sandaling yon. Pero ang plano ko lang naman talaga ay pagselosin si Jack. Pagtatapat niya sa kaibigan. OMG! Pareho kayo ng naisip! Ani Agnes sabay tawa ng malakas. Stop it, Agnes! So, ngayong alam mo na, baka naman pwede nang maayos ang misunderstanding at mag-ausap na kayo ng matino ni Jack. Wika ni Agnes sa may kasama ng pang-uudyok. Hindi na pwede, Beshi. Agad niyang sagot. Kasi nga 'di ba, sinagot ko na si Ian. Ano ka ba, Maya? Pati ba naman tayo maglolokohan? Agad na komento ni Agnes. Kunwari lang naman ang tungkol sa iyo ni Ian. Gawa-gawa niyo lang naman yun eh. Si Joanna. Tinanong mo na ba si Jack o si Joanna tungkol dyan? Baka ikaw lang naman to nag-iisip na may something sa kanila. Patuloy ni Agnes at napapaisip din naman siya. Baka nga nag-overthink lang siya. Ang mabuti pa, Maya. Pag-isipan mo ulit ang lahat. Pero this time, pakinggan mo kung ano sinasabi ng puso mo. Sikat naman ang nagbigay sa kanya ng opinyon. Sige ha, maiwan ko na kayo. May gagawin pa kasi ako eh. Pagkatapos magsalita ay naglakad na ito palayo sa kanila. Tamang sinabi ni Kat Beshi. Sundin mo kung ano sinasabi ng puso mo at huwag mo nang pahirapan pa yan. Seryosong sabi ni Agnes. Hindi siya sumagot at nagpakawala lang ng isang malalim na buntong hininga. Sa mga nagdaang araw na nag-isip-isip siya ay parang gusto na rin niyang i-consider na makipag-ayos kay Jack. Aaminin niya ang lahat dito, pati na ang totoo niyang nararamdaman. At mukhang umayon naman sa kanya ang pagkakataon dahil sila ni Jack ang magiging magkapareha sa darating na prom night para sa mga senior high. This is it, Beshi. Sabihin mo na sa kanya lahat-lahat bago pa man mahuli ang lahat. Udyok sa kanya ni Agnes nang sumapit na ang gabi ng prom night. Kasalukuyan siya nakaupo at naghihintay na lumapit si Jack sa kanya. Pero may isang asungot naman sa likod niya na bulong ng bulong. Ilang sandali pa ay lumapit na nga si Jack sa kanya at niyaya siyang sumayaw sa gitna habang nagpe-play ang mga hit songs ni Eric Santos. Ipinilupot niya mga kamay sa leeg nito habang magkabila naman itong kamay ay nakahawak sa bewang niya. May sasabihin pala ako sa iyo, Maya. Seryoso ang boses na sabi ni Jack na magsimula na silang sumayaw. Ako rin, Jack, may sasabihin din. Pero mauna ka na. Sagot niya rito. Inangat niya ang kanyang mukha kaya nagsalubong ang kanilang mga mata. Baka ito na huling beses na maisasayaw kita. Baka ito na rin huling beses na makausap at makasama kita. Malungkot ang boses ni Jack habang nagsasalita. Napatigil naman siya sa pagsasayaw at pinakatitigan ang lalaki. Anong ibig mong sabihin? Parang may kung anong bagay ang tumusok sa puso niya. At sa hindi niya may paliwanag na dahilan, ay parang may nagbabadyang tumulo na mga luha mula sa mga mata niya. Pupunta na ako ng US, Maya. Doon ko na itutuloy ang pag-aaral ko. Namatay na kasi ang lolo ko at ipinamana na sa ama ko ang lahat ng ari-arian, pati ang mga negosyo. Kaya lilipat na kaming lahat doon. Pagpapatuloy ni Jack, dahilan para tuluyan na siyang matigilan at nagmistulan ng estatwa mula sa kinatatayuan. How about you? Ano yung sasabihin mo? Is it about you and Ian? Untag sa kanya ni Jack. Umiwas siya ng tingin. Ayaw niyang ipakita dito ang ekspresyon niya, na para bang anumang oras ay bigla na lang tutulo ang mga luha niya. Maupo na tayo. Biglang sumama ang pakiramdam ko eh. Iyon ang mga salitang lumabas sa bibig niya. Hindi na rin niya hinintay pa na makasagot si Jack
at dali-dali na siya naupo sa tabi ni Agnes. Ano nangyari, Beshi? Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Agnes sa kanya. Hindi rin niya ito sinagot. Pagkuway, lumapit din si Jack sa kanila na puno ng pag-aalala ang ekspresyon. Ano nangyari, Jack? Baling ni Agnes sa lalaki. Bigla rin sumama ang pakiramdam ni Maya. Agad naman sagot ni Jack. Pagkatapos ay bumaling ito sa kanya. Anong nararamdaman mo? Gusto mo, tawagin ko ang medic para... Hindi na, Jack. Putol niya sa sinasabi nito. Pupunta lang ako sa comfort room. Pagpapaalam niya at pagkatapos ay dali-dali na siya naglakad. Sumunod naman agad si Agnes sa kanya. Nang makapasok na siya sa loob ng CR, ay wala naman siyang ibang ginawa kundi ang tumitig sa salamin. Hanggang sa maramdaman niya ang marahang paghaplos ni Agnes sa likod niya. Ano ba talaga nangyari, Beshi? Seryosong tanong ni Agnes sa kanya. Agad naman niya itong nilingon at may ilang butil ng luha ang biglang tumulo mula sa mga mata niya. Aalis na raw siya, Besh. Pupunta na siya sa US at doon na maninirahan. Doon na rin siya magpapatuloy ng pag-aaral. Paglalahad niya sa kaibigan. Sino? Si Jack? Pagkukumpirma nito sa kanya at tubango-tango naman siya bilang tugon. Niyakap na lang siya ni Agnes at hinaplos ang kanyang likod. Isang umaga, araw ng Sabado. Maaga pa lang ay naglalakad-lakad na si Maya sa kanilang village. Nagbabaka sakali siya na mapadpad doon si Jack habang nag-jogging. Kagaya ng lagi nitong ginagawa noon sinusuyo pa siya. Pero wala ang lalaki. Sa halip ay ang kaibigan si Agnes ang tumambad sa harapan niya. Tawagan mo na lang kaya siya, Beshi. May pag-alala sa ekspresyon na sabi ni Agnes. Malamang ay napansin agad ito ang malungkot niyang mukha. Bumuntong hininga lang siya at hindi sumagot. Pagkatapos ay nagpatuloy na siya sa paglalakad at sumunod naman sa kanya ang kaibigan. Ilang sandali pa ay huminto sa tapat nila ang nakamotorsiklong si Zedric at ang kasalikod nito si Ian. Hoy Maya, hindi ka ba hahabol kay Jack? Agad na tanong ni Ian matapos nitong bumaba mula sa motorsiklo. Ano bang ibig mo sabihin habol? Si Agnes ang nagtanong na nakakunot ang noo. Ngayon ang alis niya papuntang US. Agad na sagot ni Ian. What? Ngayon na siya mabiyahe papuntang Amerika? Gulat na saad ni Agnes. Pagkatapos ay napatingin ito sa kanya. Nabigla din siya sa kanyang narinig kaya hindi agad siya nakasagot. Akala ko ba sinabi na sa'yo ni Jack kagabi? Baling sa kanya ni Ian. Hindi ko alam na ngayon na siya aalis. Sa wakas ay nakapagsalita din siya. So, Beshi? Hayaan mo na lang ba na magkalayo kayo ng hindi inaayos ang misunderstanding sa pagitan niyo? Si Agnes ang nagtanong sa kanya. Hindi siya makasagot. Ang totoong nasa isip niya ay puntahan si Jack para makausap niya ito kahit sandali lang. At ipagtapat dito ang nararamdaman niya. Pero baka hindi rin siya umabot. Siguradong nasa airport na yon sa kasalukuyan at naghihintay na lang na lumipad ang eroplano. Tara Maya, sasamahan kita sa airport. Baka maabutan pa natin si Jack. Yaya sa kanya ni Zedric. Dahilan para magising ang kanyang diwa. Bigay mo sa kanyang helmet, Ian. Go na girl, huwag ka na magdalawang isip pa. Alam naman natin na mahal mo pa rin si Jack at gusto mo rin makipagbalikan sa kanya. Udyok sa kanya ni Agnes. Pero pupunta na siya ng US, Besh, at baka hindi na siya bumalik. Ang importante, masabi mo sa kanya totoo mong nararamdaman. Pinutol na agad ni Agnes ang sinasabi niya habang itinutulak siya patungo sa motorsiklo ni Zedric. Agad naman siyang inalalayan ni Ian at isinuot ang helmet sa kanya. Nagpatianod na lang siya dahil iyon din naman talaga ang gusto niyang gawin. Hanggang sa makaangkas na siya sa motor ni Zedric at agad na iyong pinaharurot ng lalaki. Pabilis ang pagpapatakbo ni Zedric ng motor na para bang nakikipagkarera ito. Hindi rin ito inalintana ang traffic at lusot lang ng lusot kapag may nakikitang pagkakataon. Hoy kamote, magdahan-dahan ka nga! Hindi rin ito pinapansin ng mga motoristang nagagalit at sinisigawan sila. Sa halip ay mas lalo pa nitong binilisan ng pagpapatakbo. Hanggang sa makarating na sila sa airport. Dali-dali siyang bumaba sa motorsiklo at lumapit sa isang gwardya para magtanong.
Nakaalis na po ba yung flight PR-112? Nakaalis na po, ma'am. Nauli po kayo ng 15 minutes. Agad na sagot ng gwardya. Parang bigla siyang pinanghinaan at napaupo na lang sa bench na naroon. At hindi niya rin namalayang tumutulo na pala ang mga luha niya. Ilang sandali pa ay naramdaman niyang marahang pagdampi ng kamay ni Zedric sa balikat niya. Nahuli tayo ng 15 minutes, Zed. Naluluha pa rin saad niya. I'm sorry. Iyon lang ang isinagot sa kanya na lalaki. It's okay. Ginawa mo naman ang lahat eh. Pagkuway wika niya kasabay ng pagngiti ng pilit. Natuloy ang paglipat ng buong pamilya ni Jack sa Amerika. Tuluyan na ring naputol ang komunikasyon nila at hindi na rin niya nasabi ang totoong nilalaman ng puso niya, ang totoong nararamdaman niya para dito. 9 na taon na lumipas, kasalukuyan nagtatrabaho si Maya sa isang BPO company at nananatili pa ring single. Hindi na siya nagtangka pang makipagrelasyon sa ibang lalaki. Sinubukan naman ni Zedric na ligawan ulit siya, pero hindi niya tinanggap. Sa mga taon kasing lumipas, si Jack lang ang nananatiling nagmamay-ari ng puso niya at wala ng iba pa. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa longtime friend niya na si Agnes. Agad naman niya iyon sinagot sa pag-aakalang importante ang sasabihin nito. Umuwi ka sa province natin, Beshi. Magkakaroon ng reunion ng batch natin. May kaklase tayo na naging mayor sa probinsya natin. At siya nag-organize kaya wala na tayong aalalahanin pa. Wala nang paligoy-ligoy na sabi ni Agnes mula sa kabilang linya. Matagal nang lumipat ang pamilya nila sa Manila at hindi na rin sila umuuwi sa probinsya. Kaya halos wala siyang alam sa mga latest na kaganapan doon. Naku, hindi ako pwedeng umuwi, Besh. Hindi ako pwedeng mag-absent sa trabaho. Pagagalitan ako ng boss ko. Agad niya naman sagot dito. 3 days ka lang namang hindi papasok ah. Sige na, Beshi. Nag-confirm na halos lahat ng kaklase natin nung high school. Si Cesar na lang at ikaw ang hindi. Patuloy pa rin ni Agnes sa pagkumbinse sa kanya. Hindi nga ako pwede, Besh. At saka hassle din yan sa part ko. Babiyahe pa ako galing dito sa Manila pauwi sa probinsya natin ng halos 10 oras. Patuloy naman niya sa pangangatwiran. Kahit anong pamimilit ang ginawa ni Agnes ay hindi talaga siya pumayag. Pero hindi pa rin siya tinigilan nito at sunod-sunod na ring nag-message sa kanya ang iba pa niyang kaibigan at kaklase nung high school. Kasama na rin doon si Ian. Ano ba? Ba't ang kulit niyo? Hindi nga ako a-attend ang reunion na yan. Kayo na lang. Naiinis na siya nang muli niyang sagutin ang tawag ni Agnes. Makinig ka muna sa akin, Beshi, okay? Kung iniisip mo raw ay ang hassle na biyahe pa uwi sa probinsya natin, huwag kang mag-alala. Dahil sagot na raw ni Mayor ang pamasahe mo sa eroplano. Natawa siya ng bahagiya sa narinig. Teka, sino ba yung kaklase natin na mayor na ngayon sa probinsya? Pasensya na, hindi kasi ako updated sa mga latest na ganap eh. Curious na tanong niya sa kaibigan. Hindi siya nanunungkulan sa bayan natin kaya siguro hindi mo alam. Mayor siya sa katabing bayan. So, sino nga? Nagmamadaling tanong niya. Si Obet. Ah, napapatango-tangong saad niya. At saka, kailangan mo talaga mag-attend, Beshi, para makita mo si Jack Morales na isa na ngayong certified bilyonaryo. Pagpapatuloy ni Agnes na kumuha ng atensyon niya. Bumalik na siya sa Pilipinas? Tanong niya. Yes, Beshi. Nag-confirm na siya ng attendance sa reunion. Kaya need mo talagang pumunta. May unfinished business pa kayo, di ba? Hindi na siya sumagot at basta na lang ipinatay ang linya. Narinig niyang nag-ring ulit ang kanyang cellphone pero hindi niya na iyon pinansin pa. Napapatulala na siya habang nag-iisip kung dadalo ba siya sa reunion o hindi. Sa huli ay napagpasyahan niyang dumalo. Humingi siya ng 3 araw na leave sa trabaho at pinagbigyan naman siya ng kanyang boss. Nag-eroplano na rin lang siya para makarating agad sa probinsya. Pero hindi niya tinanggap ang alok ni Mayor na libreng pamasahe. Sumapit ang gabi na pinakahihintay ng lahat. Ang muling pagkikita-kita nilang magkakaklase pagkatapos ng 9 na taon sa isang rest house na si Mayor Obet daw ang may-ari. Hindi niya rin maakala sa kanyang sarili na ang talagang nilulook forward niya ay ang muli nilang pagkikita ni Jack. Parating na siya, Beshi. Kasama niya si Mayor Obet.
Nagmamadali si Agnes sa tumatakbo palapit sa kanya. At malapad ang ngiti nito habang nagsasalita. Parang mas excited pa ito at kinikilig kaysa sa kanya. Ilang sandali pa ay nakita na nga niya ang lalaki na naglalakad palapit sa kinaroroonan nila. Parang tumigil ang mundo niya habang pinagmamasdan ito. Ibang-iba ng itsura nito ngayon. Napakagwapo sa suot nitong suit at napansin din niya na mas lumaki pa ang mga muscles nito na para bang regular ito nagwo-workout. Sobrang yaman na ng lalaking yan, Beshi. Siya na namamahala ng lahat ng negosyo ng pamilya nila. Mapa-overseas man o dito sa Pilipinas. Narinig niyang pabulong na sabi ni Agnes. Hindi naman niya ito pinansin pero inalis na niya ang pagkakatitig kay Jack. Hi Maya. Hi Agnes, long time no see. Agad niyang nilingon ng may-ari ng boses na bumati sa kanila. At si Jack ang kanyang nakita. Namiss mo ba si Beshi, Jack? Nanunuksong tanong ni Agnes. Oo naman. Kaya nga dumalo ako sa pagtitipong to para makita at makausap si Maya. Marami akong gustong sabihin sa kanya. Agad naman sagot ni Jack. Salamat nga rito kay Mayor Obet dahil naisipan niya mag-organize ng ganito. Siyempre, matagal lang hindi nagkikita-kita ang karamihan sa atin. Ang iba nga may mga unfinished business pa. Sabad naman ni Obet na nasa tabi ni Jack. Parang may panunokso din ng mga salitang binitawan nito. Bahagya na nagiinit ang mga pisngi niya. Lalo na nang muli sila nagkatitigan ni Jack at ngumiti ito ng malapad sa kanya at kumindat pa. Na para bang nagpapahiwatig na interesado pa rin ito sa kanya. Pagkuway may lumapit sa kanila na isang babaeng blonde ang buhok, parang Amerikana. Pumulupit ito sa matikas na braso ni Jack. Agad siyang umiwas ng tingin matapos maramdaman na para bang may tumusok bigla sa kanyang puso na isang matulis na bagay. Sila bang matatadik mong kaibigan, Jack? Tanong ng babae na medyo islang pang pagkakabigkas ng mga salita. Parang isang Pinay na lumaki sa Amerika at hindi gaano sanay magsalita ng Tagalog. Sila nga, honey. Kaya special sila sa akin. Sagot ni Jack sa babae. Ang matulis na bagay na animoy tumutusok sa puso niya ay parang lalo pang dumiin at ramdam niya ang sakit na dulot niyon. Sige, maglalakad-lakad na muna ako. Pagkatapos magsalita ay tumalikod na nga ang babae at nagsimulang maglakad palayo. Ako rin, maglalakad-lakad at hahanapin kong iba dating kabarkada. Naiwan ko na muna kayo Pagpapaalam ni Agnes na agad din namang naglakad palayo. Sama ko sa'yo, Agnes. Hintay mo ako. Habang nagsasalita ay tumatakbo na si Obet para habulin si Agnes. Silang dalawa na lang ni Jack ang naiwan. Awkward kaya hindi siya makapagsalita. Dumagdag pa ang isipin na baka girlfriend o asawa nito ang babaeng blonde na lumapit at pumulupot sa braso nito. So, kumusta ang buhay? Single pa rin ba? Si Jack na ang una nagsalita. Nangunot ang noon niya. Ayos din ang lalaking to. Walang prenong magsalita. Nasabi niya sa sarili. Oh, kayo pa rin ni Ian hanggang ngayon. Pagpapatuloy na lalaki. Mas lalong nangunot ang noon niya. Napatunong siya sa sarili kung ano nasa isip nito at gano'n ang mga tanong sa kanya. Hanggang sa may naisip siya bigla. At sakto namang papalapit sa kinaroroonan nila si Ian. Ah, yes, kami pa rin ni Ian. Hindi na kami naghiwalay mula nang maging kami. Pagkuway sagot niya kay Jack. Kasabay rin on ay ang paghinto ni Ian sa tapat nila. Sa totoo nga niya, malapit na kaming magpakasal ni Ian. May mga inaasikaso lang kami. Kapag natapos na namin ang mga yon, start na kami sa preparations para sa kasal. Pagpapatuloy niya, kasabay ng paghata kay Ian palapit sa kanya at pumulupot pa siya sa braso nito, katulad ng ginawa ng babae kanina sa braso ni Jack. What? Gulat namang saad ni Ian. Nangunot din ang noon nito nang mapatingin sa kanya. Agad niya itong kinurot ng mahina sa tagiliran at nagkaroon din siya ng pagkakataon para mailapit ang bibig niya sa tainga nito at pabulong na nagsalita. Sumakay ka na lang muna, Ian. Anya. Na naman? Nagre-reklamong saad ni Ian sa pabulong din na boses. Ganun ba? Congrats sa inyo. Iyon naman ang isinagot ni Jack. Thank you. Agad niya sagot.
habang si Ian naman ay pilitang ngumingiti dahil sa pagkurot niya sa tagiliran nito. Sige, may iwan ka na muna namin at hahagilapin ko pang mga dati kong kaibigan na matagal kong hindi nakasama. Pagpapaalam niya. Hindi na niya hinintay pang makasagot si Jack at tinalikuran na niya ito. Hinila na rin niya si Ian at isinabay sa paglalakad niya palayo sa dating kasintahan. Bakit sinabi mo kay Jack na malapit na tayong ikasal? Salubong ang kilay na kupronta ni Ian sa kanya nang makalayo na sila kay Jack at tumigil na rin sila sa paglalakad. Hanggang ngayon ba, magsisinungaling ka pa rin sa kanya? Akala ko ba ipagtatapat mo na sa kanyang totoo? At saka bakit ako na naman ang kinukuntsaba mo? Alam mo namang, may kasama siyang babae, Ian. Maganda, maputi, matangkad, mukhang Amerikana. Tapos, parang gusto niyang ipahiwatig na interesado pa siya sa akin. Putol niya sa sinasabi nito. Tinanong mo na ba kung sinong kasama niya babae? Hindi. Sagot niya sa medyo mahinang boses. Pero sure ako na girlfriend niya yon. Honey ang tawag niya eh. Tapos poporma pa siya sa akin. Ano siya? Mamamang ka sa 2 ilog? Ay naku Maya. Tamang hinala ka na naman eh. Napapailing na komento ni Ian. Siguro, kailangan mong i-evaluate ang sarili mo. Baka insecurities na yung nararamdaman mo. Uy, hindi ah. Agad siyang umangal sa sinabi nito. Samantala, napansin ni Jack ang paglapit at pagtapik ni Mayor Obet sa balikat niya. Musta? Nagkausap na ba kayo ni Maya? Agad na tanong nito sa kanya na may panunukso sa ekspresyon. Alam ko masyado pang maaga pero hindi mo pa ba sisimulan ng mga plano? Umiling-iling muna siya bago nagsalita. Sila pa raw ni Ian hanggang ngayon at malapit na silang ikasal. What? Gulat na saad ni Obet. Sa tingin ko, hindi totoo yan pare. Nakita ko si Ian kanina na kayakap si Joanna. Talaga? So, posible na nagsisinungaling lang si Maya sa akin? Baling niya kay Mayor at napahawak pa siya sa magkabila nitong balikat. Alam na this, Jack. Komento ni Mayor Obet habang napapangisi pa. Sige, simulan na natin ang plano. Seryosong sabi niya. Siya nga pala, nag-send ng kuya ni Maya ng mga papeles na kailangan natin sa email ko. Good to go na tayo pare. Puno ng kumpiyansang sabi ni Obet. Salamat Mayor Obet. Sa simula ng party ay hinayaan lang ni Jack si Maya pero lagi niya itong nahuhuli na sumusulyap sa kanya na agad din namang umiiwas ng tingin kapag nagkakasalubong ang kanilang mga mata. Ang may nagganap sa event ay ang inuman at sayawan. Napaghandaan na nila iyon ni Obet kaya naging smooth ang lahat. Nagkaroon lang ng kaunting problema nang malasing na si Maya at lumalabas na ang naughty side nito. Halika nga rito Ian, may fiancé. Dito ka lang sa tabi ko. Medyo nabubulol pang wika ni Maya habang hinihila si Ian patungo sa table kung saan nagiinuman ng mga ito. Puwersahan itong pinaupo ang lalaki. Pagkatapos ay tumabi ito at ipinulupot ang mga kamay sa braso ni Ian. Tumigil ka Maya, lasing ka na. Pilit na kumakawala si Ian habang nagsasalita. Hindi niya maiwasang mapangiti habang pinagmamasdan si Maya. Ngayon lang niya nakita ang ganoong side ng pagkatao ng dating kasintahan. Maya was acting weird. Bahagya pa siya nagulat nang marinig ang boses ni Obet mula sa kanyang likuran. Kasabay ng pagtapik nito sa balikat niya. Sabay abot ng beer sa kanya. At saka napansin mo ba, parang napipilitan lang si Ian na lumapit kay Maya. Oo, napansin ko yun, Mayor. Paano kaya natin magagawang plano kung ganyan ang ikinikilos niya? Agad niyang sagot habang napapailing. At saka, pansin mo yung grupo ng mga babae na nagiinuman sa kabilang table. Pagpapatuloy ni Obet at sinundan naman niya ang direksyon na itinuturo nito. Tingnan mo si Joanna, sama ng tingin kina Ian at Maya. Oo nga no. Agad niyang sang-ayon matapos mapansin ang tinutukoy ni Obet. Tara, lapitan natin. Bago pa man magkarambulan. Oh, nandito pala ang playboy at mayabang na si Jack Morales. Nabubulol na wika ni Maya dahil sa kalasingan. Matapos silang makalapit at umupo sa tabi nito. Mukhang lasing ka na Maya. Mahinahon ang boses sa sita niya rito. Lasing?
Sinong hinayupa ka nagsabi na lasing ako? Tumaas ng bahagya ang boses ni Maya at tumayo pa ito habang nagsasalita. Pero dahil sa kalasingan, ay na-out of balance ito at bumagsak ang puwetan sa mga hita niya. Sinalo niya rin ang likod nito gamit ang mga bisig niya. Wow! Ang bilis mo ah! Komento ni Maya sa nabubulol pa ring boses. Walang duda na napakabilis mo rin sa chicks. Anong ibig mo sabihin? Kunot noong tanong niya. Pagkatapos ay bumalik ng muli si Maya sa upuan nito. Sabihin mo nga sa amin, Mr. Jack Morales, ilang Amerikanang hilaw nang nadalat na loko mo sa Jumerica? Wala na ring preno ang bibig ni Maya dahil sa kalasingan. Ako bang tinutukoy niya, Jack? Angal ni Honey na naroon pala sa kabilang table at narinig ang mga sinabi ni Maya. Mukhang napikon ito dahil tumayo ito bigla at lumapit pa sa kinaroroonan nila. Agad naman niya itong nilapitan at pinigilan sa posible nitong gawin. Relax lang, Honey. Lasing na siya kaya. Honey? Oh, what a nice and sweet word! Sabad ni Maya, dahilan para maputol ang sinasabi niya. Sinasabayan nito ng pagngisi ang pagsasalita, pero nakikita niya ang pagsaselos sa ekspresyon nito. Hindi mo ba sinabi sa kanya na magpinsan tayo, Jack? Kumpronta ni Honey sa kanya. Hindi siya sumagot at bumaling lang muli kay Maya, na ngayon ay nagmistula ng estatwa mula sa kinatatayuan. Natigilan na sa narinig mula kay Honey. Pinsan mo siya, Jack? Naniningkit ang mga matang tanong ni Maya sa kanya. Tumango naman siya bilang sagot. Her name is Honey Morales Smith. Magkapatid ang papa ko at ang mami niya. Pahayag niya rito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong nito sa katila ito nagkunwaring hinimatay at ibinagsak ang sariling katawan sa mahabang upuan na naroon na may kutsyon sa ibabaw. Napangisi na lang siya dahil sa inastang iyon ng babae. Sige na, Honey. Bumalik ka na sa table mo. Baling niya sa pinsan na napapailing naman itong sumunod sa kanya. Beshi! Bumangon ka dyan, Beshi! Sunod-sunod na pagyugyog ni Agnes sa nagkukunwaring tulog na si Maya. Kaya mo na lang muna siya, Agnes. Awat niya rito. Ikaw nang bahala sa kanya, Agnes, ha? Medyo pabulong naman na sabi ni Ian. Pagkatapos ay tumayo na ito at dali-daling naglakad palayo sa kanila. Nagpaalam din ng iba pang naroon sa table nila hanggang sa silang apat na lang ni Maya, Agnes at Mayor Obet ang naiwan doon. Nagpatuloy sila sa pag-iinuman hanggang sa dahan-dahan nang iminulat ni Maya ang mga mata niya at bumangon na rin. Anong nangyari? Para bang inosenteng tanong nito. Seriously, Besh? Hindi mo alam kung anong pinaggagawa at pinagsasabi mo kanina? Kumpronta ni Agnes sa kaibigan. Hindi. Umiling-iling pa na sagot ni Maya. Nakanguso rin ito habang nagsasalita. Pagkaway napatingin ito sa dako niya at nagsalubong ang kanilang mga mata. Nginitian niya ito, pero agad itong umiwas ng tingin. Kasabay ng paghawak sa magkabilang pisngi nito. May tatanong ako, Maya. Totoo ba na ikakasal na kayo ni Ian? Pagkuway tanong ni Obet kay Maya. What? Bulalas ni Agnes. Halatang nagulat sa narinig. Si Maya naman ay biglang dinampot ang isang bote ng beer at sinimulang tunggain iyon. Gusto mo, ako na lang magkasal sa inyo? Pagpapatuloy ni Obet. Matapos marinig iyon ay bigla nilang naibugan ni Maya ang iniinom na beer. Nagkagulo silang apat sa table na iyon, pero hindi pa nagtapos doon. Sumuka rin ito sa pantalon niya nang subukan niya itong alalayan. Ano yan, Beshi? Kadiri ka naman! Reklamo ni Agnes. Okay lang. Sa may paanan lang naman eh. Agad niyang sabi para hindi na mag-hysterical si Agnes. Talaga? Okay lang sa'yo kahit asukahan kong pantalon mo? Nakangusong tanong ni Maya at kumislap-kislap din ang mga mata nito. Sinasadyang magpakyut sa kanya. Oo naman. Agad niyang sagot dito. Sure ka? Nakangiting tanong ni Maya. Naniningkit na ang mga mata nito at mukhang hindi na magtatagal ay makakatulog na ito dahil sa kalasingan.
Nako, kailangan mong bumawi sa kanya, Maya. Mamahalin pa naman ang... Siniko niya na mahina si Obet sa tagiliran nito at mukhang nagets naman ito kaya tumigil at hindi na nito tinapos ang sinasabi. Ano naman ang kailangan kong gawin? Tanong ni Maya habang titig na titig sa kanya at halos hindi na kumukurap. Ngumiti siya at napansin niya ang pag-aliwalas sa mukha nito. Aminin mo lang sa akin ng totoo, tungkol sa iyong dalawa ni Ian. Seryosong sagot niya habang nakatitig din sa dalaga. Kami ni Ian? Hindi naman talaga totoong. Sasabad sana si Agnes pero agad na tinakpan ni Maya ang bibig nito at pagkatapos ay itinulak pa ng bahagya palayo. Hindi naman ikaw ang tinatanong eh. Reklamo ni Maya sa kaibigan. Pagkatapos ay muli itong bumaling sa kanya. Kunwari lang ang lahat, Jack. Kahit nung high school pa lang tayo, hindi talaga totoo na magjowa kami ni Ian. Pagpapatuloy ni Maya na bahagya pa rin nabubulol sa pagsasalita. Kinakausap ko lang siya para magpanggap na jowa ko dahil babaero ka at masyadong ma-pride. Dagdag pa nito na may kasamang paghihimutok sa boses. So, wala talaga kayong relasyon ni Ian? Magkaibigan lang talaga kayo? Tanong ni Obet bilang kumpirmasyon. Tama. Napapatango-tangon sagot naman ni Maya. Ano pang hinihintay mo pare? Alakin mo na siya ng kasal. Kapag pumayag siya, pwedeng-pwede ko na kayong ikasal ngayon din mismo. Udyok ni Obet sa kanya at pasimple na naman niya itong siniko sa tagiliran. Binibisto mong plano natin eh. Pabulong na saway niya rito. Talaga ba? Aalokin mo ako ng kasal, Mr. Jack Morales? Kumpronta sa kanya ni Maya na naniningkit pa rin ng mga mata habang nakatitig sa kanya. Dahilan para lalo lamang siyang mahumaling sa kakuyutan nito. I do. Pagpapatuloy ni Maya kahit na hindi pa siya nakapagbibigay ng sagot. I do. Yun ang sagot ko. Di ba, aalokin mo ako ng kasal? At nandito na rin sa harap natin si Mayor para ikasal tayo. Patuloy pa rin ni Maya na biglang nagpalapad ng ngiti sa kanyang mga labi. Nasaan ang singsing? Ilabas mo na! Dagdag pa nito. Dali-dali niyang inilabas ang couple ring na inihanda talaga niya para sa pagkakataong ito. Pero hindi niya inakala na magiging ganoon ang plano sana niyang pagpapropose muna kay Maya. Teka, gawin natin to na maayos. Napapakamot sa ulong wika ni Mayor Obet. Kinaumagahan, nagising si Maya na dinaramdaman sobrang sakit ng ulo dahil sa hangover. Tumatama na rin sa kanya ang sinag ng araw mula sa bintanang salamin, kaya napagtanto niya na marahil ay tanghali na. Pero nasaan siya? Bakit sa malaking kama siya nakahiga? At nang ilibot niya ang kanyang mga mata, ay napansin niya na pangmayaman ng kwartong kinalalagyan niya. Sinubukan niyang bumangon kahit masakit ang ulo. Matapos tumayo ay bigla na lang siyang napatili ng malakas. Bumagsak kasi ang kumot na nakabalot sa katawan niya at nakita ang hubot-hubad na sarili. Doon niya rin napansin na may iba pa pala siyang kasama sa loob ng kwarto. Mas lalo pang lumakas ang pagtili niya habang natataranta kung ano ang unang gagawin. Kung tatakpan ang naka-expose na katawan o hihingi ng tulong mula sa labas ng kwarto. Sandali lang Maya, huminaon ka muna. Si Jack ang kasama niya sa kwartong iyon na agad tumayo para pakalmahin siya. Pero lalo lamang lumakas ang pagsigaw niya at mas nataranta pa lalo nang tumambad sa harapan niya ang hubot-hubad din na katawan nito. Nagkukumahog naman itong hinablot ang kumot at itinakip sa nakatayo pa rin itong sandata. Tinakpan naman niya ang kanyang mga mata. Pero bakit kaya nakita pa rin niya ang kakaibang tanawi na iyon? Anong ginawa mo sa akin? Anong ginawa mo sa mura kong katawan? Medyo natataranta pa rin tanong niya. Pero ngayon ay natataranta siya kung magbibihis ba o hahayaan na lang na pagmasdan na lalaki ang hubad niyang katawan. Wala ka bang naalala sa mga nangyari kagabi? Tanong ni Jack sa kanya. Pagkuway parang bigla itong natauhan at tumalikod sa kanya. Sige, magbihis ka muna at magdadamit din ako. Dali-dali naman niyang hinablot ang mga kasuotan niya at isa-isa iyong isinuot. Ganoon din ang ginawa ng lalaki.
At pagkatapos ay muli nilang hinarap ang isa't isa. So, hindi mo naalala na mag-asawa na tayo. And we just had our honeymoon. Seryosong tanong nito sa kanya. What? Ano sinasabi mo dyan? Gulat na saan niya. And what? Gumawa tayo ng milagro kagabi? Ang pagkababae ko. Nag-iinarte pang wika niya. Pero sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, ay parang wala siyang pagkamuhi na nararamdaman sa lalaking kaharap sa kabila ng ginawa nito sa kanya. Heto, tingnan mo. Wika nito, kasabay ng pag-abot ng isang papeles sa kanya. Marriage certificate yan, na pareho nating pinirmahan kagabi sa harap ni Mayor Obet. Copy na lang yan, dalang original ay na kay Mayor. Ipaparehistro ng staff niya. Oh, wait, I did what? Gulat na saan niya. At habang pilit niyang inaalala ang mga nangyari, ay tinignan niya ang papeles na iniabot sa kanya ni Jack at mayroon nga siyang pirma doon. Naalala mo na ba? Untag sa kanya ni Jack. Kung iniisip mo tungkol sa mga papeles para maging legal ang kasal natin, inaasikaso na namin yun ni Mayor at tinutulungan din kami ng kuya mo. What? Involved si kuya rito? Mas lalo pa siya nagulat sa narinig na kasabwat din ito ang kapatid niya na palagi siyang kinukulit na mag-asawa na dahil kaunting kembot na lang ay 30 na siya. Malapit na raw siyang mawala sa kalendaryo. Ibig bang sabihin, binalak niyo talaga to? Ang initial talagang plano, magpo-propose pa lang ako kagabi. Kaya lang na-excite ako masyado, kaya itinuloy na sa kasalan. Pero syempre, may consent mo. Pagpapaliwanag nito sa kanya. Pero lasing ako kagabi, Jack. Wala ako sa sariling katinuan. May pagkainis sa boses na sabi niya. Isipin mo nga kung tama ba yung ginawa niyo. Hindi mo man lang nirespeto kung ano sasabihin ko. Teka, hindi mo ba? Hindi ko gustong ginawa mo, Jack. Matigas at may diin ang boses na sabi niya. At pagkatapos ay tumalikod na siya rito. Ang totoo, naiinis siya. Hindi mismo sa ginawa nito, kundi dahil sa hindi nito pagbibigay ng pagkakataon sa kanya na makapaghanda man lang. Hindi rin naman niya maitatago pa ang kagustuhang maikasal sa lalaking matagal na niyang minamahal. Pero ayaw naman niya ng biglaan. Gusto rin naman niyang kiligin habang nagpo-propose ito sa kanya ng kasal at habang naglalakad siya sa altar. Lalabas sa sana siya ng kwartong iyon nang pigilan siya nito sa pamamagitan ng paghawak sa isa niyang braso. Sandali, Maya. Kung iniisip mo na magtatapos sa rito ang lahat, nagkakamali ka. Simula pa lang to. Handa akong gawin ang lahat para mapasaya ka. Kung kinakailangan suyuin kita araw-araw, gagawin ko. Gaya ng lagi kong ginagawa noon. Pero sumuko ka rin, Jack. Wala kang paninindigan. Kumpronta niya rito. Kasabay ng muli niyang pagharap dito. Akala ko kasi, totoo yung relasyon yun ni Ian. Puro ka akala. Ni hindi mo sinubukan kumpirmahin kung totoo ba yun o hindi. Pabulyaw pa rin ang boses niya. Inaamin ko, hindi pa ako ganong mature mag-isip na mga panahong yun. Pero iba na ngayon, Maya. Hindi ko nahayaang mawala ka pa sa akin. Lalo na't nalaman ko na kunwari lang ang relasyon yun ni Ian noon. Pati ngayon. At sinubukan mo rin akong habulin sa airport nung babiyahin na ako papuntang US. Mahabang litanya ni Jack. Hindi agad siya nakasagot at umiwas lang ng tingin dito. Natigilan siya matapos sa mapagtanto na malamang ay kung ano-ano nang naidadaldal niya kagabi dahil sa sobrang kalasingan. Lumalabas pa naman ang totoong siya kapag nasosobrahan ng inom ng alak. Bakit ba kasi hindi ko nakontrol ang sarili ko at nagpakalasing? Kastigo niya sa sariling isip. Alam ko na lahat, Maya. Alam ko na rin kapag nalalasing ka. Nasasabi mo ang mga, nagkakamali ka, Jack. Kung noon, kunwari lang relasyon namin ni Ian. Ngayon, may halo ng katotohanan. Natutunan ko na siyang mahalin. Siya naging karamay ko nung nawala ka at sobrang bigat ang nararamdaman ko. Ayaw pa rin niyang bumigay ng tuluyan sa lalaki. Gusto niya pa rin subukan kung hanggang saan ang paninindigan nito. Ganon ba? Sa halip ay sagot nito sa kanya. Kung ganon, sumama ka sa akin. Hindi pa man siya nakakasagot ay kinuha na nito ang isa niyang kamay at inakay siya patungo sa isang kwarto. Dire-diretso rin itong pumasok sa loob na para bang ito ang may-ari ng rest house na yon. Ano ba yan? Bakit hindi man lang kumakatok bago?
Namilog ang mga mata niya matapos makita kung sino nakahiga sa kamang iyon na nakahubad. Si Ian na biglang natigilan matapos makita na sila ni Jack ang pumasok sa loob ng kwarto. At hindi lang yon, ang nagpabigla sa ekspresyon niya. Katabi nito si Joanna na nakahubad din at mukhang nakayakap pa sa kababata niya bago pa man sila dumating. Yan ba sinasabi mong karelasyon mo, Maya? Magdamag na, ibang kayakap. Kompronta ni Jack sa kanya, dahilan para lalo siyang matigilan. Wala na siyang lusot ngayon, wala na siyang ibang magagawa kundi aminin dito ang totoo niyang nararamdaman. Umamin ka na kasi, Maya. Nandahil sa kagagawan mo, na-expose tuloy ang lihim na relasyon namin ni Joanna. Reklamo ni Ian habang napapailing pa. Pasensya na, Ian. Iyon lang ang nasambit niya at pagkatapos ay dali-dali niyang inakay si Jack palabas ng kwarto. Bakit bigla ka nalang pumapasok sa ibang kwarto? Nakakahiya tuloy kina Ian. Asik niya kay Jack na makalabas na sila ng kwarto. Ako may-ari ng rest house na to, kaya pwede kong gawin kahit anong gusto ko. Wow ha? Nakuha pang magyabang? Inisasabi niya rito. Wait, sa'yo tong rest house? Tama bang narinig ko? Akala ko kay Mayor. Pinalabas ko lang na si Obet ang may-ari nito, pero ako talaga. Putol ni Jack sa sinasabi niya. Naisip ko kasi, baka hindi ka pumunta kapag nalaman mo na. Rest house convenue natin. Whatever. Pinaikot niya kanyang mga mata habang nagsasalita. Pagkatapos ay nagpatuloy na siya sa paglalakad. Sandali! Pigil ni Jack sa kanya, kasabay ng paghawak nito sa kamay niya at sinimulan siyang akayin. Sumama ka sa akin. Dinala siya nito sa labas ng rest house at saka lang niya napansin na sobrang ganda pala ng lugar na iyon. Mas inunan niya ang pakikipagmaritesan at pakikipag-inuman sa mga dating kaibigan at kaklase. Kaya hindi na niya naisipang maglakad-lakad at i-enjoy ang napakaganda palang view doon. Pagkuway napansin niya malaking banner na may nakasulat na, "Will you marry me, Maya?" Napatingin siya kay Jack habang ang puso niya ay biglang bumilis ang pagtibok. Anong ibig sabihin? May kasama pang fireworks yan. Nakaplano na lahat para sa pag-propose na gagawin ko sana kagabi. Kaya lang, nalasing ka. Pinutol ni Jack ang sinasabi niya. Seryoso ito habang nagsasalita. Hindi siya makasagot at nanatiling nakatitig sa lalaki. I do really want to marry you, Maya. Yan talagang dahilan kaya umuwi ako ng Pilipinas at nagplano ng reunion ng batch natin kasama si Mayor. Seryoso pa rin ang boses na wika nito at hindi rin inaalis ang pagkakatitig sa kanya. Handa rin kitang pakasalan anumang oras at kahit saan pang simbahan. Napanguso siya. Nayabangan siya sa sinabi nito, but at the same time, kinilig naman siya. Hindi mo ba? Pinutol na niyan sinasabi nito at biglang dinampian ng halik ang mga labi nito. Ayaw na niyang dayain pa ang sarili. At hindi na rin siya magpapakipot pa. Ayaw na niyang mawala pa ito sa kanya. Iniisip niya pa lang ang tungkol sa bagay na yon ay parang hindi na niya kakayanin. Naging mapusok ang paghahalikan nila hanggang sa ipulupot na niya ang mga kamay sa leeg nito. Sa pagkakataong iyon, nag-flashback na rin sa isip niya ang mga nangyari kagabi habang lasing siya. Mula sa inuman hanggang sa makapasok na sila sa kwarto. Napagtanto niya kung gaano kainit ang tagpo sa pagitan nila nung mga sandaling iyon. Tatanggi pa ba ako eh? Nibigay ko ng sarili ko sa iyo na matagal ko nang inalagaan at nireserba para sa lalaking pakakasalan ko. Nakangusong wika niya na maghiwalay na ang mga labi nila. Maraming salamat, Maya. Kaya, huwag daw mo sisirain ang tiwala ko ha. Sa'yo ko lang yung binigay yung sarili ko, kaya sana pakaingatan mo. Agad niyang sagot sa seryosong boses pero may halo namang paglalambing. Pangako, iingatan ko, hindi lang ang tiwala na ibinibigay mo sa akin, kundi pati ang puso mo, Maya. Pagkuway, biglang tumunog ang cellphone ni Jack kaya napatigil ito sa pagsasalita. Tinignan ito kung sinong tumatawag at mukhang importanteng tao dahil hindi ito nagdalawang isip na sagutin iyon. Bagya pa itong lumayo sa kanya bago nagsalita. Hello, ma'am. Ba't napatawag ka? May problema ba? Narinig niyang tanong nito sa kausap na nasa kabilang linya. What did you say, ma'am?
Nasa airport ka ngayon? Nandito ka sa Pilipinas? Kita niya ang pagkabigla sa reaksyon ni Jack na para bang hindi nito inaasahan ang narinig mula sa ina. Sige po, ma'am. Pupunta ako dyan. Susunduin kita. Nagmamadaling sabi ni Jack at pagkatapos ay ibinaba na nito ang cellphone. Mami mo? Tanong niya na lumapit na ulit ito sa kanya. Yes, Maya. Agad nitong sagot sa kanya. Nasa airport siya ngayon. Kailangan ko siya sunduin. Pasensya na ha. Okay lang, nandito naman sina Agnes. Pagkuway tumalikod na ito sa kanya at naglakad palayo. Nakakailang hakbang pa lang ito nang muling bumaling sa kanya lumapit. Sumama ka na lang sa akin para may panglala na rin kita kay mommy at masabi natin sa kanya tungkol sa atin at plano nating pagpapakasal sa simbahan. Seryosong sabi nito kasabay ng paghawak sa isa niyang kamay. Anong? Halos hindi siya makapagsalita habang nakatitig sa lalaki. Nakakita naman niya ang sinseridad sa ekspresyon nito pero kinakabahan siya. Sigurado ka ba? Of course, babe. 100% sure. Pagkatapos magsalita ay sinimulan na nitong akayin siya patungo sa kotse nito. Sandali! Hindi na ba tayo magbibihis? Maayos naman ang mga suot natin, kaya okay na to. Agad nitong putol sa sinasabi niya habang nagmamadali sa paglalakad. Hindi na rin siya nagreklamo pa at nagpatianod na lang. Ipadala mo na lang kay Agnes sa mga gamit mo pagbalik niya sa Manila o kaya sabihan ko na lang si Obet na ihatid niya sa'yo. Tatawagin ko na lang si Agnes. Agad niyang sabi dito. Bumiyahe sila pabalik sa Manila gamit ang nirentahang chopper ni Jack nang hindi na nagpapaalam ng personal sa batchmates nila. Tumawag na lang sila sa mga ito at nag-chat. Dumiretso na sila sa airport kung saan naghihintay ang mami ni Jack pero pagdating doon ay wala na ang ginang. Sumakay na lang daw ito sa Grab at hindi na sila hinintay pa. Hala, baka magalit ang mami mo sa'yo. Nag-aalalang wika niya habang naglalakad na sila patungo sa sakayan ng taxi. Ang mabuti pa, umuwi ka na sa inyo. Magta-taxi na lang ako pauwi sa bahay. No, Maya. Sasama ka sa akin sa bahay. Ipapakilala kita sa kanya at sasabihin natin ang tungkol sa atin at ang plano nating magpapakasal sa simbahan. Seryosong sagot nito sa kanya. Hindi na muna, Jack. Sa ibang araw na lang, baka hindi magustuhan ng mami mo. Trust me, okay? Akong bahala sa'yo. Hinawakan pa ni Jack ang magkabila niyang pisngi habang nakatitig sa kanya. Gusto ko na maplano agad ang engrandeng kasal natin sa simbahan. Ayoko nang patagalin pa ang lahat. Matagal tayo nagkalayo at maraming taon din ang sayang. Ang totoo ay labis talaga siyang kinakabahan at maraming senaryo ang naiisip niya na maaari nilang madatnan kapag sumama siya kay Jack. Paano kung mainit palang ulo ng ginang dahil hindi nasundo ni Jack sa airport? Paano kung hindi siya nito gusto para sa anak? Gayunpaman ay sumama na rin lang siya kay Jack at nagtiwala dito. Hindi nga nagtagal at nakarating na sila sa malaking bahay ni na Jack sa Manila. At gaya ng kanyang inaasahan, ay hindi nga maganda ang pagsalubong na ginawa sa kanila ng ina nito. Bakit hindi mo ako sinundo sa airport? Saan ka na naman ba nagpunta? At sino naman ang mga kasama mo? Di ba sabi ko sa'yo, umiwas ka sa mga taong wala namang may aambag sa buhay mo. Bakas ang pagkainis sa boses na sabi ni Mrs. Morales. Let me explain first, Mom. Magpapaliwanag sana si Jack pero hindi ito binigyan ng pagkakataon dahil nagsalita na agad ang ina nito. At sino naman itong babaeng kasama mo, ha? Napulot mo sa kubaw? Habang nagsasalita ang ginang, ay pinasadahan pa siya nito ng mula ulo hanggang paang tingin. Of course not, Mom. Giit na lalaki. Siya naman ay hindi maikakaila sa sarili na nasaktan sa narinig. Napayuko na lang siya at humiling na sana ay maging bula na lang siya. Kung bakit kasi nagpumilit pa si Jack na isama siya roon na ganun ang kanyang itsura. Hindi pa nakakaligo, na hindi pa nakakapag-ayos ng sarili o kahit maghilamos man lang. Ang mabuti pa, pauwi mo na lang yan, Jack. O kaya ibalik mo na lang sa kalsada kung saan mo siya napulot. Pagpapatuloy pa ng ginang, na lalong ikinasakit ang kalooban niya. May bumagsak na ring mga luha mula sa mga mata niya, hanggang sa magpasya siya na lumabas na ng bahay na yon, gaya ng gustong mangyari ng ginang. Huwag kang masyadong judgmental, Ma'am. Buliyaw ni Jack sa mami nito. Pagkatapos ay dali-dali itong sumunod sa kanya.
Nasa labas na siya nang maabutan siya nito at hinawakan siya sa kamay para mapigilan sa paglalakad. Sandali lang, Maya. Sa susunod na araw na lang tayo mag-usap, pwede ba, Jack? Pakiusap niya rito matapos niya itong lingunin. I'm sorry kung ganun ang narinig mo kay Mommy. She didn't mean that. Uuwi na ako, Jack. Mag-usap na lang ulit tayo. Pinutol lang niya ang sinasabi nito, kasabay ng pagpunas niya sa ilang butil ng luha na umagos sa pisngi niya. Pagkatapos ay dali-dali na siyang lumabas ng gate at hindi na nagpapigil pa. Hindi na rin siya sinundan pa ni Jack. Nang makauwi na siya ay sa kanya itinuloy ang pag-iyak sa kanyang kwarto. Bakit ba kasi hindi niya naisip na ibang tao na ngayon si Jack kumpara noon? Bilyonaryo na ito kaya siguradong nagbago na rin ang lifestyle nito at malamang ay tumaas ng standards ng pamilya nito. Nakatulog na siya kakaiyak at tanghali na magising. Nakaupo sa gilid ng kama niya ang kanyang ina at marahan itong hinahaplos ang buhok niya. Kanina pa kitang ginigising, anak. Kakain na tayo. Malambing ang boses ng kanyang ina habang nagsasalita. Nginitian din siya nito at pagkuway, bumangon na rin siya. Sige po ma, susunod na lang po ako. Sagot niya rito matapos niyan tumayo. Bilisan mo ha, may bisita tayo na sasalo sa atin sa pananghalian. Pahabol ng kanyang ina habang palabas ito mula sa kwarto niya. Nagtaka siya kung sino ang kanilang bisita. Wala naman siyang maisip kaya itinuloy na lang niya ang pag-aayos ng sarili. Pagkatapos ay dali-dali na siya lumabas at nagtungo sa dining area. Natigilan na lang siya at nagmistulang estatwa mula sa kanyang kinatatayuan. Matapos makilala kung sino ang kanilang mga bisita, nakasalukuyan ang nakaupo sa harap ng dining table. Mukhang siya na lang ang hinihintay ng mga ito para makapagsimula ng kumain. Jack, anong ginagawa niyo rito at kasama mo ang... Pagpasensyahan mo na ako, iha. Kung ano-ano nasabi ko kanina. Hindi pa man siya tapos magsalita ay lumapit na sa kanya ang ina ni Jack at pagkatapos ay hinawakan ng isa niyang kamay. Hindi ko alam na ikaw palang babaeng matagal nang nagugustuhan ni Jack at asawa na niya ngayon. Kanina lang tayo nagkita kaya... Pasensya na rin po sa itsura ko kanina. Sumagot na rin agad siya at yumuko pa ng bahagya bilang tanda ng pagrespeto. Galing kasi kami sa... Ipinaliwanag na sa akin ni Jack ang lahat, iha. Putol nito sa sinasabi niya. Tara na at maupo na tayo para makakain at mapag-usapan ang dapat pag-usapan. Nagtataka siyang sumunod sa ginang at agad namang inayos ni Jack ang uupuan niya na nasa tabi nito. Nang makaupo na siya ay bigla na lang nitong kinuha ang isa niyang kamay. Babawiin niya sana dahil kaharap nila ang mga magulang, pero nagmatigas ito at hindi siya binitawan. Anong ganap? Bakit nandito kayo? Kasama niyo pa ang daddy mo. Pabulong na tanong niya kay Jack. Nandito kami, para formal na mamanikan. Agad itong sagot sa kanya. Bagiyan naman siya nagulat at hindi agad nakasagot. Tama ang sinabi ni Jack, iha. Gusto namin na maikasalagad kayo sa simbahan at siguraduhin niyo rin na mabibigay niyo na kami ng apo. Matagal na kaming humihiling sa kaisa-isa naming anak na si Jack pero ayaw kaming bigyan. Hahanapin daw muna niyang nagnakaw ng puso niya. Sabat ng mami ni Jack at napapangiti pa ito habang nagkukwento sa kanya. Siyempre, ayoko naman na basta na lang siyang kukuha ng kung sinong babae para anakan. Dagdag pa nito. Napagalitan ko ngayon si mami kanina. Akala ba naman sa'yo isang bayarang babae na nag-aabang ng customers sa Cubao? Medyo napapangiti din sa Adi Jack, pero agad din itong semeryoso na magsalubong ang kanilang mga mata at ipinakita niya rito na hindi siya natutuwa. Sabi ko naman kasi sa'yo magbihis muna tayo, ang tigas ng ulo mo eh. Bulyaw niya rito at hinampas pa ito ng mahina sa braso. Mukhang magiging Andres itong anak namin ah. Ano sa tingin niyo, balae? Natatawang komento ng ama ni Jack na bumaling ng tingin sa mga magulang niya. Dad, reklamo ni Jack, pero lalo lamang nagtawanan ng mga magulang nila. Masaya ang pamamanhikang ginawa ni Jack at ng pamilya nito. Napagkasunduan na idaos ng kasal sa simbahan sa lalong madaling panahon. June ang napili nila kaya halos 4 na buwan lang ang preparasyon.
Pero dahil sa pagtutulungan nila, pati na rin ng mga batchmates nila na 100% nakasuporta sa kanila, ay naging madali lang ang lahat at maayos na naidaos ang kasal. Lumipas lamang 1 taon at nakabuo na sila ng supling. Isang cute na cute na babae ang isinilang niya na kamukhang kamukha niya. Lubos ang kasiyahan ng mga magulang nila dahil sa pagkakaroon ng mga ito ng kauna-unahang apo. Inunahan na rin sila ng mga ito na kada weekend ay kailangan nilang dalhin ng bata sa mga ito. Ngayon, wala na siyang ibang mahihiling pa. Sobrang saya niya at nagbunga ang paghihintay niya ng matagal sa nag-iisang lalaking inalayan niya ng kanyang puso. Tunay nga na kapag pinagbuklod na kayong dalawa ng tadhana, ano man ang mangyari, magkahiwalay man kayo ng matagal, magtatagpo pa rin kayo para sa huli ay kayo pa rin na magsama ng panghabang buhay at hindi na maghihiwalay pa. At dito na po ang nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!